Magandang araw po sa inyong lahat. This is Pastor Kiko. Tapos na naman po ang ating pong gawain kagahapon. At kung hindi niyo po napapanood, pakireplay na lamang po. Ang ganda po ng mensahe ng Lord. At sa oras na ito, let's pray. Father God in heaven, thank you so much for everyday gawain na meron po sa online. At nagpapasalamat po kami, Panginoon. Ikaw po ang siyang nangungusap sa puso ng bawat sa puso amin. Before we study your word, forgive us for all the sins na nagawa po namin sa iyong harapan. Cleanse our hearts, our minds. Continue to transform our hearts, Lord, our lives. Patuloy po na naman po yung topic po namin. Ito po ay magrema sa aming mga puso. Purihin ka, Panginoon. Mangusap ka sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay pinamagatan po nating the faith that parted the sea. The faith that parted the sea. Ang pananampalataya din sa Diyos ang nag-udyo kay Moises na lisanin ang Ehipto kahit magalit ang hari. Matatag ang kanyang kalooban sapagkat para niyang nakita ang Diyos. In Hebrews chapter 11, verse 27. May tanong po ako sa inyo. Pagod ka na ba sa buhay at feeling mo na there is no other way out of your suffering? Gaya mo, naghirap din bilang mga alipin ang mga Israelita sa Ehipto sa loob ng 430 years. Sabi nga po natin, 430 years. Parang yung Independence Day lang po natin, 333 years yata dito sa Pilipinas, inalipin tayo ng Kastila. Mas matagal po sila, 430 years, inalila at inalipin ng Egyptian. This was until Moses answered God's call for him to lead the Israelites out of Egypt. Despite being an Israelite, Moses grew up as the son of the Pharaoh's daughter. He was trained as a royal growing up. Although he grew up in the ways of the Pharaoh, he had this compassion for the Israelites. So, one day, he defended one of the Israelites, and this cost the life on an Egyptian guard. Namatay po siya. And Moses, in his guilt, fled into wilderness and stayed there for 40 years. Doon po sa Midian. Doon, mga tupa lamang ang madalas niyang makasama. Kaya naman, nang sabihin ng Panginoon sa kanya na He will lead the Israelites out of Egypt, wala na ang dating confidence ni Moses humarap sa Pharaoh. But despite this, Moses looked to God at sa kanyang pagsunod, 10 plagues were sent to Egypt. And every time, it proved that God of Moses is truly alive and powerful. Tandaan mo, ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay buhay at makapangyarihan. I-comment mo nga sa comment section o sabihin po natin, alive and powerful. And when the Pharaoh finally let the Israelites go, he chased them again. Hinabol po sila. Pinaalis pero hinabol po para patayin silang lahat. With nowhere to run to, the Israelites were feeling defeated. Dead end na po. Dagat na po yung tatawarin po nila, wala na silang tatakasan pa at lulusutan pa. But once again, Moses put his faith in God. Tandaan po natin, kapag wala na, there's no other way out. Wala nang solusyon sa mga problema na pinagdadaanan mo. Talk to God. Come to Jesus. And humiling tayo na mga imposibleng bagay at siyang tutugon sa bawat sa puso atin. At sa istorya, nagkaroon siya ng pananampalataya. And indeed, he parted the Red Sea and made a way for the Israelites to escape and finally be free. May tanong ako sa inyo. Ikaw, mula saan mo kailangang lumaya ngayon?
Feeling mo ba na nasa dead end ka na? Hello? Baka kailangan po natin tayo po ay lumaya sa kasalanan. Iba po sa atin lumaya sa kahirapan, sa adiksyon. Lumaya po sa pagkakaalipin, sa iyong isipan ng anumang anxiety, attack at depression. Lumaya sa utang. Lumaya sa galit at sama ng loob. Lumaya sa multo in the past na ikaw ay may trauma at minumulto. Lumaya sa mga bagay na gumugulo sa isipan mo. Patuloy na ang Diyos sa makakagawa po nito. Lumaya ka sa kawalan ng pananampalataya. And I declare that God will increase your faith. Magtiwala kang muli sa ating pong Panginoon. Amen? Sabi nga, tandaan, the God who parted the Red Sea can also make a way for you. Tiwala lang. Sabihin nga po natin, ilagay natin sa comment section, tiwala lang. Tiwala lang. Tiwala lang. This is our challenge. Gawing wallpaper, no? Gawin po nating wallpaper ang Word of God. Yung live by faith and not by sight. Mamaya ipapasok ko po sa GC, Gawin po natin wallpaper. O i-post po natin. Okay? Live by faith and not by sight. Live by faith, no? Kundi 2 Corinthians 5:7. Live by faith and not by sight. Sabihin nga po natin, o ilagay natin ulit sa comment section, live by faith and not by sight. Live by faith and not by sight. Ikaw ba ay may takot ngayon? Parang minumulto ka ng nakaraan, ng iyong kasalanan. Ikaw ay may problemang pinagdadaanan. Isuko natin sa Panginoon sa mga oras po na ito. Katulad ni Moises, God will make a way. Where there seems to be no way, He will make a way for you. Hallelujah. Sabihin po natin lahat, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Piling ko, hindi na matatapos ang paghihirap ko. Dahil ginawa ko na po ang lahat ng solusyon na alam ko. Sa inyo ko po sinusuko ang problemang ito. At nagtitiwala ko sa pagkilos ng kapangyarihan ninyo sa buhay ko. Lord, maghimala ka at tumugon ka sa aking panalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay mag-comment na magsabi ng Amen. Isang magandang araw ng Lunes, magandang tanghali, magandang gabi po, Team Replay. Patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, maraming salamat kung paano mo hinati ang dagat. At imposible po sa amin po ito na gawin. Pero sa iyo, napakadali lamang po. Ito naman ang pinagdadaanan ng bawat isa. Marahil yung iba po sa amin, malala ang kanilang sakit at karamdaman o mahal nila sa buhay. Iba po sa amin, Panginoong Diyos, ay kapos at baon sa utang. Ang dami nilang babayaran. Lord, iba po sa amin, Panginoong Diyos, may depression, anxiety attack. Iba po sa amin, nag-away, nagtalo. Iba po sa amin, Panginoong Diyos, may trauma. Iba po sa amin, Lord God, meron pong addiction. Yung may kasalanan po siya na hindi niya mabitaw-bitawan. Iba po sa amin, Panginoong Diyos, ay hindi pa rin makalaya sa kahirapan. Iba po sa amin, Lord God, ay hindi pa rin makalaya sa anumang kasinungalingan, anumang salita na hindi maganda. Meron po sa amin, Panginoong Diyos, ay hirap na hirap po sa mga pagkakataon po ito. Sabay-sabay ang mga problema po nila. Pero ang aking panalangin, patuloy, increase our faith. Lord, nagimala ka sa buhay ng bawat isa, magpagaling ka, magpala ka, tanggalin na namang sama ng loob sa puso po namin, tanggalin po ang inggit sa katawan, tanggalin mo po, Panginoong Diyos, ang mga bumabagabag sa puso po namin. At patuloy kami magtiwala sa iyo, Panginoon. Salamat pong muli, Panginoong Diyos, pinagkakatiwala rin po namin ang pamilya ng bawat isa, ang kaligtasan ng kaluluwa ay maranasan po nila. Pinagdarasal din po namin yung June 28, yung 20th anniversary ng Love of Jesus Manila. Patuloy mong pagpalain po ito, samahan po ito, at ang presensya mo ay maranasan po namin. Ang kaluwalhatian mo ay bumaba sa lugar po na iyon ng TBS sa pangalan ni Jesus. Continue bless our pastors, the leadership of LOJ Manila. Patuloy na ingatan po ang lahat ng pupunta. Salamat po muli. As I declare right now sa mga nakikinig, the Lord will bless you, and the Lord keep you, and the Lord will make shine upon you. His face shine upon you and be gracious to you.
and the Lord turn His face toward you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. In the mighty name of Jesus we pray. Ang lahat po ay mag-comment o magsabi ng Amen and Amen. Please and kindly share this video sa mga nawawala na po ng pag-asa at pananampalataya sa Panginoon. At nawa bumalik muli kanilang pagtitiwala sa Diyos. Nothing is impossible with God. God is our waymaker, miracle working God, and a promise keeping God. To God be the glory. See you tomorrow sa Tuesday morning devotion po natin, and always watch. Huwag po kayong a-absent sa mga gawain po natin. And if you want to bless this ministry, kindly PM us. To God be the glory. And see you tomorrow.